Kalunos-lunos ang sinapit ng 14 anyos na si Rosel Paidnan, residente ng Barangay Motherlode sa Jose Pangaliban matapos umanong gahasain ng 3 sospek at saka ito pinatay. Unang araw ng Hunyo kahapon, isang ginang na kinilalang si Raquel Paidnan ang nagpabot sa Jose Pangaliban Police kasamang isa pang lalaki na may tuturing na saksi. Kanilang ipinadala sa PNP ang di umano'y nawawalang anak ni Nanay Raquel na si Rosel. Ilang araw nang nakalilipas. Hindi man po ako nag-iisip na yung anak ko ay dala man po yung cellphone. Sabi ko, hindi na chat man lang si Nini. May asa man po ako pag naalis yun, andyan lang sa mga barkada niyang dyan. Kung hindi man na yung ginagawa nun ba, sabi ko, anong nangyari? Di ako naman po. Palibasa ayaw ko man pong maanuhan sa kahiyan yung anak ko. Nagtanong-tanong po ako, araw-araw po, sige ko ang hanap. Ano nga po na bata, nagmalasakit na, yun nga daw po, nakita nga daw po yung bata, may narinig nga daw po siyang nagkikwento na yun nga daw po yung anak namin ay pinalanghian ng mga hayop na yan. Dito din isiniwalat ng lalaking saksi na di umano'y ipinakita sa kanya ng isa sa mga sospek ang mga kuhang video habang ginagahasa isa-isa ng 3 sospek hanggang ang kawalang hiyaang pagpatay sa biktima. Mismong ang saksi na pinagkwentuhan nito ng sospek ang nagturo sa magulang ng biktima na magpablatter at isumbong sa pulis ang pagkakawalan ng biktima. Agad na itinuro ng saksi kung saan nagtatago ang mga sospek at saka ito inaresto. Sa eksklusibong panayam ng Brigada News FM dahil kay alias Roberto, pag-uwi niya ng bahay mula sa pag-ahon sa kanyang pinagtatrabahuhang minahan, naroon sa kanyang bahay ang 3 sospek at pinakikita sa kanya ang cellphone video ng kanilang ginawang kahalayan. Sino nagkwento? Paano magkwento sa inyo? Tatanito po nila kung ano po yung ginawa nila. May pinakita pa na video daw? May pinapakita po na rin dito. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation at paghuli ng Jose Pangaliban Police kasamang mismong magulang ng biktima maging ang saksing lalaki at ang media. Halos ilang metro ang nilakad at dito na itinuro ng mismong saksi kung nasaan ang mga sospek. Kasunod dito ang pagbasa ng Miranda Doctrine sa 2 lalaking nahuli. Isinagawa rin ang pag-body search sa mga sospek kung saan na-recover sa isa sa mga sospek na si Robert Benitez ang isang bag na itim, nakuha ang isang cellphone, isang improvised na caliber 22 na may 7 bala at nakuhaan din ng 3 sachet na methamphetamine hydrochloride de shabu sa mismong bulsa nito. Sa eksklusibong panayam ng news team, sa 2 naarestong sospek, aminado ang 2 na planado nila ang mga ginawa ng sospek sa biktima. Bumalik po si Rosel at gusto kong kumuha ng mangga. Gusto kong magkuha ng mangga. Tapos? Yun, doon na po namin naisipan yun. Paano? Doon na po namin naisipan yung gawin ganyan. Ano ginawa ninyo? Naray po, Lahat kayo? 3 po kami. Una, tiniik niya ang una. Tapos? Yun, hanggang sa natulong na po kami. Tapos nagigawa na ako doon. Tapos, yung, Ano nauna ginalaw muna ninyo? yung ginalaw ko, yung paigman mo. Tapos yung pangalawa na ako, tinawa na pa nga ako itong under ginagawa. Tapos? Tapos po pag-isipan po niya na patayin na lang daw po kasi papapungan sumbong yung babae. So ikaw nagdesisyon na patayin na lang? Kami po, 3 po kami nagdesisyon. Ano ginawa ninyo? Tiniik po namin 2. Tapos pagkatiik ko po noon, inano po niya, pinaglaruan na po niya. Paano mo pinaglaruan yon? Hiniwa ko lang po. Hiniwa? Alin? Yung tiyan po. Ano ginamit yung paghiwa ng tiyan niya? Yung kutsilyo po. Ay, yung isa, nasaan? Nagtatrabaho po doon. Ano gumalaw din sila sa babae? Opo. Kailan ninyo ginawa yun? Anong petsa? 27 po. O pagkatapos nung nangyari yun, Hinikan ako ng 2 doon sa kabila. sinong 2? Ito, tapos ito hinikan. Sa misan parte nyo hinila? Doon po sa may daan lang po, yung sa tabi lang po. Tinabunan nyo? Hindi. Hindi po. Walang tao doon? Wala po. Walang nakatira? Wala po nakatira. Nadaan lang po doon yung may nagkakabud lang po. Sa 27, ano nyo, ilan yun? Opo. Ilang araw na nakalipas, anong ginawa ninyo makatapos nung mangyari yun? Nagalis na po kami, nagpunta po kami sa bahay po niya.
Tapos, Ilang araw lang po kami sa kanila, nagpunta po kami dito. At mag-uuling daw po. tapos, Yun na po, sir. hindi kayo nagkakonsensya sa ginawa ninyo? Minsan po, hindi po ako makatulog masyado. Naiisip ko po yung nangyayari sa bahay. Matapos nito'y umakyat naman ng team sa bundok ng mismong lugar kung saan ginanap ang kahalayan ng mga sospek. Halos mahigit 1 kilometro ang layo na nilakad sa mga kabahayan. Itinuro pa ng mga sospek sa news team at sa mga otoridad kung saan ginahasa at kung ano ang kanilang ginawa nila dito. Dito na tumambad ang katawan ng biktima na itinuro ng mismong mga sospek na nasa stage of decomposition na ito. Hiwa ang dibdib at kita ng lamang loob nito at meron pang mga hiwa sa dalawang hita ng dalagita. Dumating din ang Camarines Norte Soco sa crime scene para sa malalimang investigasyon at pagsusuri sa katawan ng biktima. Dahil sa mas magandang pag-uugnayan ng mamamayan ng Jose Panganiban, pulisan natin ay nagawa po nating matunton at mahuli ang nagkakasala sa pagpatay sa itong nasabing kabataan. Samantala, labis naman ang hinagpis ng pamilya dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang anak. Panawagan lamang ng pamilya na magkaroon ng hustisyang pagkamatay ng biktima at pagkahuli pa